Okay, kasama po natin ngayong umaga ang Fire Superintendent na si Anthony Arroyo. Siya po ang spokesperson at chief ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir Anthony? Yes po, good morning Ma'am Ninya at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Yes po. Yes, good morning po. Well, una tanong ko lang po kayo, ano po ang update natin dyan po sa sunog na nangyayari hanggang ngayon, 2 linggo na, dyan po sa Navotas Landfill? Yes po, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang compacting at saka yung soil cover operations ng sa tulong ng iba't ibang ahensya, no, para lalong mapabilis ang ginagawang operation. At meron na nga nag-intervene na rin, no, yung mga expertise ng ibang bansa tulad ng JICA at yung iba pang partners natin ng mga private po. So kahit paano po ay malaki na ang nagawang cover operation at tuloy-tuloy pa rin po hanggang tuluyan itong ma-suppress po ang kabuang landfill na merong 41 hectares na laki. So, ganung kalaki yung lawak po yung kailangang i-cover, sabi nyo? Hindi naman yung ilang hectares po yung kailangang bigyan natin ng atensyon or kailangang i-cover, sabi nyo? Halos lahat kasi, Ma'am Ninya, ay kailangan 41. po for cover Okay. operation talaga yun. Yun kasi ang talagang magiging permanenteng solusyon at parang safe closure and rehabilitation plan na rin. Yung nasabing panambak ng lupa, no, sa taas na bahagi. At yung iniingatan din kasi yung liner sa ilalim, kaya lalo na yung DENR na nakatutok din at syempre po ang LGU ng Navotas City na talagang naka-antabay rin doon araw-araw. Sa tulong ng iba't ibang ahensya, ang inyong BFP po ay hindi bumababa ng 50 na personnel bawat araw po ang lumiresponde doon na may mga 4 hanggang 6 na partax po. Opo. Sir Anthony, good morning. Mix Busos po ito. Ngayon po kasalukuyan po itong nangyayari, nasusunog. Ano naman po yung mga health risks na talagang, kumbaga, nandyan na at pwedeng mangyari po sa ating mga kababayan? Yes po, kaya nga po ang aming panawagan rin, Sir Migs, no, na palagi pong i-monitor yung air quality index na binibigay ng advisory araw-araw ng ating Environmental Management Bureau. Kung talagang delikado, kung wala namang gagawin sa labas ng bahay, ay manatili na lamang sa loob. Kung talagang kailangan ay gumamit po ng face mask or N95 para sa kaligtasan ng bawat isa. Lalo na kung nagbabala ang Environmental Management Bureau natin na unsafe po yung air quality natin na index. Opo, sa ngayon po, ano po yung mga lugar na medyo unsafe ang air quality index ngayong umaga? Ang update, ma'am, ay para masigurado po ay coming from Environmental Management Bureau po. So yun na lang po ang i-monitor natin. Pwede naman natin i-access yung kanilang website para sa advisory for this morning. Kasi iba-ibang LGU rin kasi naglalabas rin ng kanilang air quality index. Nagbabago-bago rin kasi ang hangin, no, ng nasabing affected sa nasunog na landfill. Opo. Kaya mas accurate po yung advisory ng Environmental Management Bureau Like, po. kahapon po yung Pasay, grabe, or kagabi ba yun? Kitang-kita yung smog sa may bandang Pasay area. Nasa balita po, kaya depende rin sa, tama po kayo, no, doon sa hangin. Kung saan siya, di ba? Nagkakaroon ng affected. affected. Opo. Oo. Sir Anthony, segue lang ako, isa lang pong mabilis kasi syempre, papik na ng summer season Quick tips lang po para po iwas sunog. Medyo tumaas talaga yung sunog natin, no? Pero ang ano niyan sa NCR, bumaba tayo ng malaking porsyento, halos 29% ang binaba dito sa NCR. Ibig sabihin, ang malaking tinaas ng sunog ay sa buong Pilipinas at karamihan dito, halos dumoble kasi ang ang non
structural natin, ibig sabihin yung grass fire, rubbish fire, mga forest fire ay talagang tumaas. Kaya ang patuloy nating paalala dyan, no, lalo na sa kaligtasan sa mga area na yan, no, o basta-basta magtapon ng mga sigarilyo dahil yan ang nagiging dahilan ng sunog. Huwag rin magsiga, no, dahil ipinagbabawal yan. Yun po ang tandaan natin, sobrang tuyo ng paligid. Kaya yung mga damo, yung tuyo, kahit nga yung mga dahon sa mga alulod, no, na pwedeng maging dahilan din ng sunog, linisin yung mga matutuyong dahon na yan sa paligid at iwasan na natin magsiga kasi yung alipaton yan kahit dumapo lang yan sa tuyong-tuyong damuhan ay napakabilis po ang pagkalat ng sunog ngayon. No, at patuloy pa rin paalala sa mga kaligtasan din sa mga bahay, no, ay yung kaligtasan sa kuryente, kaligtasan sa kusina at ganoon din yung proper housekeeping. Ugaliin pa rin i-unplug ang mga electrical appliance kapag hindi ginagamit. Huwag mag-overload, iwasan ang paggamit ng mga octopus connection o di kaya ipahinga rin yung mga dikuryenteng kagamitan natin tulad ng electric fan dahil sobrang init ngayon, no, or air condition natin na halos tuloy-tuloy para ipahinga para hindi mag-overheat. At suriin ang mga kable natin, baka yan din ang magiging dahilan ng pagsunog, no, sa mga dikuryenteng kable at kagamitan. Oo, lalo At na, opo. yes po. Yung mga cellphone Yes, po, di ba yung mga nagcha-charge? Iwasan din daw iwanan yung mga, ang tawag dito, yung mga charger ninyo sa kotse, sa labas, naiinitan, pwede raw sumabog. Tsaka di ba may mga nakikita tayo, mga kotse rin na biglang nasusunog? Opo, dahil sa sobrang init, Ma'am Ninya, no, yung mga kahit iniiwan na mga sablebe, yung pwedeng sumabog na mga kagamitan natin, kahit yung mga lighter, iniwan natin yung butane lighter sa loob ng sasakyan, no, ay sobrang init talaga ng paligid. Kaya yun po, kahit yung mga battery ay nagre-react rin dahil sa sobrang init ng paligid, maaring mag-thermal runaway rin. Kaya yun, pag nag-charge rin, iwasan na ito ipatong sa mga lalong madaling lumiyab na mga gamit tulad ng sa taas ng kama o di kaya sa mga tela or kumot para iwas na rin, no, pag nagkaroon ng problema ay hindi siya kakalat agad. At ugaliin na bantayan palagi para kahit sabihin natin na may mangyari ay agarang apula naman kung talagang hindi maiwasan. At wag mag-overcharge, no? Mag-iwan ng cellphone ng matagal. Kahit yung hindi lang cellphone, iba pang mga dikuryenteng gadgets natin, no? Yung mga portable na electric pan na usong-uso ngayon. Nagkakaroon talaga ng problema yung mga battery. Okay. Alright. Sige po. At saka yung isa na lang, pagka raw may nasusunog sa kalan or di ba nasa kitchen ka, nagluluto ka, bawal daw sa buhusan ng tubig kasi lalong lalala yung sunog. Yes, Ma'am Ninya, tama po, no? Kaya kaligtasan din sa kusina at apoy, huwag iwanan yung mga niluluto, no? At i-check palagi yung LPG, siguraduhin walang singaw at yung LPG tank, no, ay gumamit ng yung kung tawagin natin yung SOPI water test kung bumubula yung mga hose natin. Kaya regular din napalitan yung mga rubber hose. Huwag iwanan yan na may ganung problema. Tama yung halimbawa kawali na puno ng mantika at nagkaroon ng transfer of heat doon sa sunog sa kawali, no, wag buhusan ng tubig, takpan lang po 'yon para mawala yung oxygen, ma-deprive po ng oxygen at tuloy yung mamatay. So yan po, at yung mga kandila rin, wag iwanang nakasindis yung mga kandila para hindi din maging dahilan ng sunog. Sobrang init po ngayon kaya maging doble yung ating pag-iingat po sa pagkalat ng sunog. All right. Naku, maraming salamat po sa ating spokesperson at chief ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Yes, ma'am. Salamat, Ma'am Nina. Okay, and Sir Mig. Okay po. All right. So ngayon po, very unhealthy nga yung air quality. Kanina tinatanong ko sa Malabon daw, Navotas, kasama ang Quezon City partner at Caloocan. So kung hindi naman kailangang lumabas, ay wag na po. Ayan. Maraming salamat.